Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto na nga mga ka-review natin, lagot na. Pilipinas PBBM pumalag na matapos Philippine Navy hinarang ng China. China Navy pahiya. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Pero bago pong lahat mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At wag din pong kalimutang mag-subscribe kay News PH. Yan mga ka-review natin. Mula po sa kanya ang balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Yan mga ka-review natin. At eto na nga, wag na po natin patagalin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Nagkabuntutan daw kanina sa Scarborough Shoal ang look at this mga kutsero hindi na ito Coast Guard. Ito ay ang Navy na mismo ng Chinese Communist Party or ang People's Liberation Army mga kutsero. Grace ships na ito. Okay, punta tayo sa balita. Ito yung naganap kanina. Matapos ng banggain yung ating barko last week, ngayon binubuntot na pati ang ating Navy. Take note hindi na ho ito Coast Guard. Navy na. People's Liberation Army Navy. At ang ating Navy rin dito sa Pilipinas, mga kotsero. Ito ho yung balita kanina. Pakita ko sa inyo. Yan. Ayan China forces shadow a Philippine Navy ship near disputed shoal, sparking new exchange of warnings. Ito na mga kutsero, mukhang nagkakaroon na talaga tayo ng escalation dito sa mga ganap dito sa West Philippine Sea. A Philippine Navy patrol ship was shadowed by Chinese forces near a disputed shoal in the South China Sea, sparking a fresh exchange of accusations and warnings between the Asian neighbors Tuesday. Ayan na nga mga kutsero, pabigat na yung mga ganap dito sa West Philippine Sea. Chinese and Philippine security officials gave conflicting accounts on Monday's encounter near Scarborough Shoal. Ito na. Scarborough na talaga. Isa to sa mga pinagkaka-contested waters Well, actually hindi na siya contested kasi in-award na sa Pilipinas yung panalo dito sa West Philippine Sea. Pero syempre dahil China ayaw nilang pansinin. Okay, game. Okay, China surrounded the shoal with its Navy and Coast Guard ships since a tense standoff in the Philippines more than a decade ago. Ito yung naalala nyo si Scarborough. Yung panahon ni Panot, yung talagang sobrang palpak ng kanyang ginawa. Ito yun. The same location. A rich fishing atoll and a safe mooring area during storms, Scarborough off the northwestern Philippine coast is one of the most fiercely contested territories in the South China Sea, where Chinese and Philippine forces have faced off in recent months. Ayan na nga mga kutsero. Panoorin natin yung balita dito. Kasi mga kutsero, nagsalita din dito ang ating gobyerno. Siyempre hindi papatalo. May sinabi. So yan mga ka-review talagang itong China naghahanda na, no? Ano kaya ang pinaghahandaan ng China mga ka-review natin, no? At ano rin kaya ang masasabi ni Senator Robin Padilla na ito na nga kasi sinasabi ni Senator Robin Padilla na Coast Guard to Coast Guard lang daw, no? Di umano, sabi niya. Pero tingnan niyo po ang balita ngayon mga ka-review natin Hindi na po Coast Guard kundi Navy na po ng China ang lumulusob sa West Philippine Sea, no? Sa Scarborough mga ka-review natin. Ano ba ang gustong mangyari ni Senator Robin Padilla mga ka-review natin? Tingnan na lang ng China na angkinin na talaga ang West Philippine Sea. Kasi diba? Nasasaktan po doon sa isang na may palipad-lipad daw na, di ba? Ng US mga ka-review natin
sinisita niya. Talaga naman, no. Pero dito muna tayo, no, sa dito muna tayo sa West Philippines, mga ka-review natin. Eto na nga, ano ba ang ibig sabihin, ano ba ang gustong iparating ng China sa kanyang mga ginagawa ngayon, di ba? Eto na. Navy na po ang ipinadala ng China at hindi na po mga Coast Guard, mga ka-review natin. Ibig sabihin po nito, mga ka-review natin, magiging ano na ba? Magiging armado na ba ang labanan dyan sa West Philippine Sea, no? Kung dati ay binabangga at binabangga lang, ngayon ba gagamit na po ba ng mga malalakas na weapon, mga armas, mga ka-review natin? Ang China, nako. Puntahan natin muna yung sinabi ng China. Ito yung sinabi ng China. Chinese Air Force Colonel Tianjun Li, a spokesperson of the Southern Theater Command of the People's Liberation Army, said a Philippine warship trespassed. Tayo parang tumawid sa teritoryo nila. Ibang level talaga tigas ng mukha nitong mga to. Ibang level talaga tigas ng mukha itong mga Chinese na to. Said the Philippine warship trespassed into what he said were Chinese waters around Scarborough Shoal. Chinese waters daw. On Monday and was tracked, monitored, warned, and restricted by the Chinese Navy and Air Force for seriously violating China's sovereignty and international law. Okay, ang sinasabi po ng China napigilan daw ang hukbo ng Pilipinas na magkaroon ng paglalayag dyan sa Scarborough Shoal. Napigilan daw. Na-monitor, napagbawalan at napaalis ang Pilipinas para protektahan daw ang soberenya ng China at international law. Patawa kayo dyan. Chinese Communist Party, patawa kayo. Ano kayang international law, mga ka-review natin, ang sinasabi nitong China, mga ka-review natin? Tayo nga po ang nanalo dyan sa international law na yan, mga ka-review natin, In-award nga po sa atin yung West Philippine Sea, mga ka-review natin, noon pa. Ayaw lang sumunod talaga nitong China. Tapos sasabihin nila, international law ang kanilang basihan, no? Ng kanilang pag-aangkin dyan sa, international law daw, mga ka-review, kaya nila pinaalis or napaalis itong mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Ano kayang international law yan, mga ka-review, Anong international law ang sinunod nyo? Diyos ko, my goodness. Ito pa, pinagalitan pa ang Pilipinas. We urge the Philippine side to immediately stop its infringement and provocation to avoid further escalation. Sinabi ng statement nila. The troops assigned to the PLA Southern Theater Command remain on high alert at all times to resolutely defend China's national sovereignty and security and peace and stability in the South China Sea. Ayan. Okay, so ngayon ganito. Siyempre, sumagot ang ating National Security Council dyan. At siyempre ang ating Philippine Army, ang Philippine Armed Forces of the Philippines. Ito nagsalita ang ating National Security Council. Pero panoorin natin yung balita. Ito yung balita kanina. Ayan, panoorin natin. Habang nagpapatrolya daw sa bahagi ng Baho de Masinloc, ang PRT Conrado Yap ng Philippine Navy, binuntutan daw ito ng isang Chinese Navy warship at bargo ng Chinese Coast Guard ayon sa Armed Forces of the Philippines. Agaw ni radio challenge ng Philippine Navy vessel ang Chinese warship na may bow number 571 na tumawid pa raw sa harapan ng bargo ng Pilipinas. Pwede sila sa ganun, no? Nila, tumatawid. Sabi ng Chinese military na ni-restrict o napigilan nila ang paglalayag ng BRT Conrado Yap na illegal daw pumasok sa lugar dahil walang paalam sa China. How can they restrict us in our own area, True. in our own maritime zones? True. So, it's not true. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, may karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa buong West Philippine Sea na sakop ang Baho de Masinloc dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi raw magpapatinag ang AFP at PCG sa mga agresibo at iligal na gawain ng China. Right. Pinalalaki lang daw ng China
ang pangyayari at pinatataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Babala naman ng isang security analyst, maaaring sadya talaga ang pagsali ng gray ships ng China sa law enforcement operations. Talagang napipiko na sila sa atin kasi talagang Pikon talo. ng gobyerno to talagang defiance na hindi natin tinatanggap yung napaka-expansive claim nila sa South China Sea. Sina-challenge rin nila ang Estados Unidos. Naniniwala ang AFP na hindi naman Pilipinas ang tunay na target ng China sa kanilang mga pahayag, kundi ang sarili nilang mamamayan para ipakita na kaya nilang magsagawa ng law enforcement action sa loob ng inaangkin nilang teritoryo. Well, I would agree to that. Kasi syempre, alam niyo po mga kotsero, si China po is very, yung Chinese Communist Party ay very, very concerned sa imahe ng kanilang partido. Kasi kapag, alam niyo na, kapag hindi na sila epektibo, syempre, baka ma-vote out sila kasi alam niyo naman, pseudo-democracy. So ayan mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi dyan ha? Dito sa mga gray ship ng China. Nasa West Philippines na, mga karibyo ha? Ano bang response ng, di ba? Pilipinas dito mga karibyo natin? Magpapadala rin ba ng gray ship ang ating bansa, mga karibyo natin? Ang tanong, meron po ba tayong ganyan, mga karibyo? Or hihingi na po tayo ng tulong dito sa US, mga karibyo ha? Magma-magic word na ba ang ating Pangulo, di ba? Kasi nasasabi po sa balita, mga karibyo, isang request lang daw. Hindi po ganun basta-basta uma-action yung US, mga karibyo natin. Kung wala ring basbas ni PBBM. Yun nga po yung inaano natin kanina, no? Kung magma-magic word na ba ang ating Pangulo, no, para papuntahin na ang tropa ng US dito sa West Philippine Sea, mga karibyo natin. So yan po, no, na kay PBBM po ang kasagutan, no, ang response dito sa pagpapadala ng China ng mga gray ship, mga karibyo. Yan, mga Navy na po ito, no. So yan, mga karibyo pero kung magpapadala rin tayo ng gray ship dyan, mga karibyo, isa lang po ang kalalabasan nito, mga karibyo natin, at alam nyo na po yan, diba? Hindi po maganda ang kalalabasan nito, mga karibyo natin, pagkat posibleng ito po ang maging start, no? Ito po ang maging simula ng digmaan ng Pilipinas at China, mga karibyo natin. Kaya napaka-importante po kung ano man po ang magiging desisyon, no, ng ating gobyerno or magiging response, no, dito sa pagpapadala ng mga gray ship ng China. Yan, mga karibyo natin, no. At ito na nga, pahiya po ang China, mga karibyo natin. No, bakit po sila napahiya? Kasi di ba sinasabi nilang sinusunod lang nila ang international law kanina, di ba? Ano kayang international law, mga karibyo natin, ang sinusunod ng China? Baka alam nyo po, pabulong naman dyan, ha? Alright, mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At eto na nga, mga karibyo natin, ha? Pumalag na po ang Pilipinas naman, dito sa, China. Dito sa kanilang sinasabing international law ang sinusunod nila. Pero wala naman po, di ba? Yan, mga karibyo natin, wag din pong kalimutang mag-subscribe kay News PH. Yan, mga karibyo natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Yan, mga karibyo natin, maraming salamat po.